Situationship. is better known as no-label relationship. Ay, parang meron pero walang ano sa atin, no? Ano ba tayo? Masaya. I think we should stop seeing each other. I'm certainly glad to see you again. This is moving way too fast. That doesn't what? Nung time na ano pa ako, nag-e-explore sa life and yung meron akong friend na alam namin sa parehas sa sarili namin na kapag kami yung nagsama is parang may something na wala. Pero wala kaming as in mali siya sa isa't isa. Yung nag-road trip kami and hindi ko in-expect na makakaabot kami ng Manila. Tapos pumunta kami ng bar and doon kami nag-party. Doon di ako nakabihis, as in nakapangbahay lang ako. Nakapambahay lang ako, pati nakachinelas lang ako. Buti pinapasok ako ng guard. Oo, yung recent lang. Wala kaming label. Gusto ko siya, gusto niya din ako kasi nagbibigay siya ng that type of signal. Pero hindi ko sure kung gusto niya ako. Basta ang sabi niya may pag-asa. Tapos dun sa nakakausap niya, wala. And I'm fine with it kasi wala namang kami. So rights niya yun. Yung last ko, yung situationship na yun, nagtagal siya ng 11 months. So, almost a year siya and never kami nagkaroon ng label. And we did stuff na talaga na nagpang-jowa, ganyan. Pero hindi lang talaga naman kaya mag-commit sa isa't isa. Even ngayon, actually may communication pa kami. Pero wala na kaming something sa isa't isa. We're just friends na lang. Madami na! Marami na din akong, di kasi ako nagpapaligaw guys eh. Diretso talaga ako sa tinatawag kong vibe check. Kunwari, gusto mo ako. Tapos, parang gusto din kita. Vibe check na tayo, parang gano'n. So, yun yung unforgettable. Halos lahat naman. Siguro wala kang rights na magbawal ng mga ganun. Or alam niya na sa isa't isa na parang wala namang something talaga. Hindi ko pa na-experience yung bawal-bawal. Siguro, ma-experience ko lang na parang pag walang label, pero alam niyo na sa isa't isa na parang getting to know na kayo. Para kaming parang may label na kami pero wala. Tapos maraming bawal, maraming tagabantay, maraming do's and don'ts na nangyari sa amin. And especially yung may mga issues rin ang nangyari kahit wala pang kami. Sa amin, walang rules. Kasi ang priority niya is career, tulad ko. So, alam namin yung boundaries namin, yung gusto naming iset sa life, yung goals namin. Kaya okay lang sa amin na walang kami. And getting to know pa naman kami, so we're seeing where it's heading to. Mahirap mag-set ng boundaries kasi nga wala kayong label. So, paano ka magpuput ng boundaries? Eh, hindi mo alam kung saan yung papasok yung sarili mo kasi wala ka namang karapatan. Yeah, wala kang karapatan kasi nga wala kang label sa isa't isa. Hindi mo alam kung magsiselos ka ba or no kasi wala naman kayo. Niligawan ka ba niya? Hindi. So, saan ka magsiselos? Saan mo ilalagay yung sarili mo? Pag situationship kasi, hindi mo kailangan mag-demand kung ano yung mali niya. Pwede ka magtampo, pero hindi ka dapat magagalit. Pag kasi sinasabi kong vibe check, kailangan maganda yung proper communication, tapos dapat transparent kayo. So, siguro kailangan yung sabihin kung saan ka nagsiselos, ano yung love language mo. And at first talaga sinasabi ko na din, kapag nagkakaroon ako ng situationship or vibe check, sinasabi ko na agad na ganito ako, ganito yung gusto kong mangyari. So, pag siya, ayaw niya, cancel na siya. Ganun! Yung mga ganyang bagay kasi para sa akin noon pagka situationship kasi, enjoy lang kayo sa company ng isa't isa. So, hindi tumatakbo sa isip mo na parang seryosohin yung mga bagay-bagay. Pero, parang gusto nyo lang na mag-start sa ganun para, pang test lang kung magwo-work kayo. Doon siya magbibuild to a serious one. Ganun. Which is ngayon, and syempre, first first name niya sa tats ko. Ayan. Siya yung pinakaunang tats na nagka-name ako dito sa katawan ko. Ayan. May mga part na pinaglalaroan ko lang yun sa pag dumadaan siya sa live, which is yung 24/7. And, ayan, sabi ko, ayan, si Crush, ayan. Hanggang sa, yun, habang nagla-live siya, inaabangan ko lagi yung live niya. And yun, doon nagsimula yung nag-talking stage, nag-chat kami, and may part rin na nag-stop siya. Siyempre, makulit ako kinukulit-kulit ko talaga siya. And yun, hanggang sa nabalik,
And doon na nag-start lahat-lahat ng nangyari sa amin. Oo naman. Yung dati kong karelasyon, we started off as friends. It was like a one-night stand. And hindi namin in-expect na in the span of weeks, may feelings pala talaga kami na nararamdaman for each other. Where in fact, nung una, mag-best friend lang talaga yung tingin namin sa isa't isa. But we've known each other for like a long time ago. Meron na. Nasa open relationship ako ngayon. Ibig sabihin, nagsimula kami sa vibe check. So parang nagkilanlan kami. Well, given naman na magkakilala na kami dahil matagal na kami magkaibigan. So parang naging official na lang. Parang pinag-usapan lang namin na gawin na nating official sa ganitong date. So parang okay. So doon na, nagkaroon na kami ng label. Pero nauwi pa rin sa open relationship, which is mas better para sa akin. Yeah. Selosa kasi talaga akong tao territorial ako. Kasi ako, gusto ko sa sarili ko na pagka nasa ganun kang situation, parang magkakalinawan kapag ka nahuhulog na talaga sa isa't isa. Ano na ba talaga? Ganun kasi ako prangka talaga ako kasi akong tao straightforward ako. So kung alam mo na parang doon na rin papunta, 'di ba? Mas magandang pag-usapan na lang siguro ng maayos kaysa yung parang nanghuhula ka sa mga bagay-bagay. Kasi mas mahirap yung nanghuhula ka. Kasi hindi naman tayo manghuhula. Hindi naman tayo binigyan ng ganong powers. Yung kaklase niya, may gusto sa kanya. And then, ang pumasok tuloy sa isip ko, that's why hindi niya ako kinakusap. And he keeps saying he's busy. Kasi nga, meron siyang bago, which is yung kaklase niya. Which is maganda talaga. Like, kahit ako, nagagandaan ako sa kanya kasi kaklase niya and same school kami. So, nakikita ko din yung girl. So, doon ako nagselos kasi yung girl is, meron siyang GC with my friend. Yung babae kasi, nagsasend siya ng screenshots na nag-react yung situationship ko sa story niya. Siyempre, nakakaselos yun kasi akala ko, hindi siya ganun sa ibang girls, ganyan. And alam ko na may gusto sa kanyang babae. Tapos nag-react siya sa mga stories, ganito, ganyan. So, hindi ko din natiis yung sarili ko nun. Kinausap ko siya. And then, tinanong ko siya noon. Sabi niya sa akin, girlfriend daw yun ng tropa niya. So, sabi ko, girlfriend pala ng tropa mo, bakit ka ganun mag-react? Sabi niya, supporting lang daw. Pero yun naman yung sabi niya. Tapos yung mga friends namin na mutual namin, as I said a while ago, sinusupport din naman ako ng mga tropa niya. So, parang sabi na, bakit? Ako nga, ganun din naman sa'yo, tropa lang naman tayo. So, doon ako na yung sarili ko, sige, sabi niyo. May mga ganun ang nangyari. So, ang ginagawa ko kapag ganun, kinakausap ko lang na kung hindi mo kaya magstay, Eddie, cancel. Ganun! Ayoko masyadong ayoko masyadong magsayang ng oras at ayoko din na nagsasayang sa akin ng oras yung tao. Siyempre yung may label. Tsaka masarap kaya sa feeling na may label. Hindi yung hula ka na, bakit ako nagsiselos, ganito, tapos iiyak ka na lang sa sulok kasi hindi mo naman alam kung ano talaga, kung ano dapat mong maramdaman, ganun. So, mas maganda yung, nag-e-enjoy ka na may label, di ba? Sa'yo siya, tapos ikaw sa kanya din, di ba? Ngayon, mas gusto ko yung with label. Kasi matagal na akong hindi nakaka-experience ng with label. Pero noon, puro lang laro talaga, wala talagang seryosong tao. Wala akong nahahanap. Sana ito, last na. Gusto ko pumasok ako ng relasyon na settled na ako financially and stable na ako physically, emotionally, spiritually, all that. So, I'm good with label. Label kasi mas masaya kapag sigurado sa'yo yung tao na gusto mong i-pursue at taong mahal mo. Yung with label, syempre. Yung with label sa kanya. Yun yung hinihingi ko sa kanya sa 11 months na yun. Pero wala. It's not just a situationship. Kasi lumalabas kami, like nagta-time zone kami, kumakain kami sa labas, after class, lagi ko siyang kasama. Nag-overnight kami, natutulog siya sa amin. So, parang kulang na lang talaga is label. So, bakit hindi palagyan? Lahat naman ng things ng pang magjowa is andun na. So, bakit hindi palagyan? Sabi niya, we still need to get to know each other. Nakitang-kita niya singit-singitan ko. Ano pang gusto mong malaman? Sabi ko, 11 months na yun, hoy! So, ayun, parang na-realize ko na, okay, siguro hindi niya lang talaga kaya makipag-comment sa akin. And then, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, itigil. Na ako mas okay na lang maging friends kami.
Sa ngayon, mas gusto ko yung may label na open. Alam niyo na mahal niyo yung isa't isa, pero hindi niyo nililimitahan yung sarili niyo sa mga gustong gawin ng isa't isa. So, kung gusto mong magkaroon ng acquaintance sa iba, para kasi na-feel mo na ito makakatulong sa karir mo tong taong to. So, why not kilalanan mo din yung taong yun? Maging honest lang kayo sa pakiramdam. Kahit masakit siya sa iba, at least honest ka. Yun lang. Maging honest lang. Bakit naman ganyan yung tanong? Oo naman! Yung friend ko na yun nga yung sinasabi ko sa inyo na parang walang mali siya. So parang pagka kunwari dinidare kami, parang go, wala namang mali siya, ganyan-ganyan. O kaya basta lagi kaming pinipair kapag nasa grupo kami nun. Tapos lagi kaming pinipair dalawa. Tapos parang sa amin, kahit magyakapan kami, kahit magkiss kami, wala lang talaga. So kahit sabihin natin na make out na ano lang, wala lang talaga sa amin. So, magsasyan, hi, kamusta ka dyan? Nagkita tayo sa Hydro. Hindi pa ako pumapasok ng talk. Yung kalandian ko dati, siya yung nakasama ko. Nag-make out kami, kahit saan niya ako dinala, sinamahan niya ako bumili ng mga gamit. And sobrang na-enjoy ko yun. Kasi marami kaming ginawa, marami kaming pinantahan. Ay, hoy, kamusta ka na dyan? Ay, ayoko na ng issue sa Legazpi. Ayoko na bumalik doon. Ayoko na, dito na lang ako. Yeah. Torrid kiss. Madaming beses na. Yun. Recent. Madami na! Sarap pa ng tropa niya eh. Para saan kami ng level, like, kung ano yung drive ko, ganun lang din yung drive niya. Like, we're in the same shit. Kaya, pag yung mga friends niya nakikita kayo magkasama, it's normal na lang to make out sa harap nila, sa gilid nila, and do such things. Like, ay, parang miss ko siya. Hi! To my situationship ng 11 months. So, ang tagal nun, te. Pero miss pa rin kita. Miss na kita! Pati yung mo, chup-chup mo. Pero, ayun. Hindi ko na kaya eh. Bigyan mo muna ako ng label bago kita balikan. Pero yeah, shoutout to you, Kyle. Miss you. Oo naman. Yung recent, biglaan lang, sa CR. Si CR ako. Ay, sumi-R din siya. So, sabi ko, sige, CR tayo. Pagka CR, bogs! Tumitig lang siya ng gano'n. Tapos bilang, gano'n! Gano'n na yan. Nagtitigan lang kami ng mga siguro 3 seconds. Tapos parang bigla na namin na-feel na, ay, ito na yun. So, kailan, basaan yun? So, Hydro. Hilig niyang outfit check. Yan. Shout out! Oh, hindi alam ng lahat yun. Ngayon ko lang na-reveal! Ngayon ko lang na-reveal yun. Hoy! Hindi si Siljan! Hindi si Siljan, guys. May mas malala pa nga doon, hindi lang make-out eh. Oh. Ay, wag nang demo. Malala yun. Sa amin na lang yun.